May mga napuna ang ilang political party leaders sa nilalaman ng 2026 proposed national budget. Ayon kay House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno, na siya ring chairman ng National Unity Party o NUP, may mga proyektong natapos na pero nasa panukalang pondo pa rin sa susunod na taon. Samantalang ang iba namang proyektong kailangang ipagpatuloy, walang allocated funds. Natuklasan nila ito matapos mabigyan ng kopya ng National Expenditure Program, partikular na ng Department of Public Works and Highways para sa kanilang mga distrito. Yung nakakatawang example, yung sa Marikina kay Congressman Marcy Chodoro. Dumating yung kanyang proposed NEP for 2026. Nung nakita niya, magkatabi kami dun sa hearing Sabi niya, Sek, sasoli ko na to sa DepDib. Bakit? Sabi niya, lahat ng projects na nakalista dito, tapos na talaga, anong tapos na? Tapos na Sabi niya, tinginan kami sa aming mga NEP. Ako, nagbigyan ako ng kopya ng district engineer. Pag-submit niya, nagkaroon din ako ng kopya ng report ng regional director nung sinubmit nila sa national. Tapos ito malungkot, napalitan. Nalagyan ng project, hindi naman namin alam kung saan galing. Daang milyon hindi namin alam saan galing. Ayon sa Deputy Speaker na chairperson din ng National Unity Party, napuna rin ito ng marami niyang kapwa kongresista, kabilang na si House Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Sandro Marcos. Nung nagtanungan kami, halos lahat. Ang dami. Ako lang, ito pa. Kung di ba naman napakawalang yan ang gumawa nito. Sabi nga ni Madjo si Majority Leader, sabi niya, Sek, sabi niya, I also experienced the same thing. Pati yung mismong distrito ng ating Pangulo at ang ating Majority Leader, kinanarin ng ganyan, napakawalang yan talaga, hindi ba? Ayon sa House Deputy Speaker, tututukan niya ang isyung ito. Samantala, inihain din ng House official ang House Resolution No. 201. Layo nitong hikayati ng Kamara na makapagsagawa ng investigasyon sa funders o sponsors ng umani mga maanomalya at ghost construction projects na nasa 2025 General Appropriations Act. Ayon kay Congressman Puno, iba pa ito sa isasagawang investigasyon ng House Infrastructure Committees o Infracom sa mga maanomalyang flood control projects. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.